Welcome back mga kababayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Sa isang mainit na talumpati, binanatan ni Senator Ronald Bato de la Rosa sina Pangulong Kuting, ang kanyang asawa na si Smugs at si House Speaker Tambaloslos. Ayon sa senador, ang tatlong opisyal na ito ay nagtaksil sa bansa sa pamamagitan ng pagbebenta nito sa mga singkit. Ito ay isang walang kapatawarang pagtataksil sa ating bayan, ani De La Rosa. Hindi natin pwedeng palampasin ang ganitong klaseng pagtataksil na naglalagay sa ating soberanya at seguridad sa panganib. Sinabi ni Senator Bato na may mga ebidensya siyang hawak na nagpapakita ng mga lihim na kasunduan ng administrasyon ni Pangulong Kuting sa ilang mga dayuhang bansa sa Asya. Ayon sa kanya, ang mga kasunduan ay nagdulot ng malalaking utang at pag-aari ng mga dayuhan sa ilang mahalagang sektor ng ekonomiya ng Pilipinas. Sa halip na pangalagaan ang interes ng mga Pilipino, mas pinili nilang ibenta ang ating mga yaman at karapatan sa mga dayuhan. Dagdag pa ng senador, ito ay isang malinaw na indikasyon na kanilang kawalan ng malasakit sa ating bansa. Sa kabila ng mga matitinding akusasyon na natiling tahimik ang palasyo at hindi pa nagbibigay ng pahayag sina Pangulong Kuting at ang kanyang asawa na si Smugs, gayon din si House Speaker Tambaloslos na hindi pa rin naglalabas ng anumang komento hinggil sa issue. Nagpayag naman ng suporta ang ilang mga senador at kongresista sa payag ni De La Rosa na nagsasabing dapat imbestigahan ang mga aligasyon upang matiyak ang katotohanan. Hindi natin pwedeng hayaan na maging bulag ang taong bayan sa mga ganitong klaseng usapin, sabi rin ng isang senator na sumusuporta kay Senator Bato de la Rosa. Samantala, patuloy na umaasa ang sambayan ng Pilipino na magkakaroon ng kaliwanagan ang mga isyung ito sa lalong madaling panahon. Ang mga paratang ni Senator Bato laban sa mga pinakamataas na opisyal ng bansa ay nagdulot ng malaking kaguluhan at pagkabahala sa lipunan. Ang isyung ito ay patuloy na sinusubaybayan ng publiko at ng media habang hinihintay ang mga susunod na hakbang ng mga kinaukulan sa gitna ng malawakang kontrobersya. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Pati yung mga proyekto na naumpisahan noong panahon ni Tatay Digong, report nitong si Bangag, akala mo siya talaga sa kanya yung project, di ba? Ang problema ho, noong sumablay itong mga project na to, kasi yung administrasyon, mahina ho talaga discarding yan, hindi na pagana. Kulang na lang ho isisi sa administrasyon ni Duterte lahat ng nangyaring kapalpakan sa nagdahang aberya na to dito kay Bagyong Karina. Pero bago pa ho mapasarap ang ating talakayan, syempre, alam naman, di natin shoutout yung ating mga iniidolo dyan sa third floor studio, di ba? Naligaw lang ho tayo kanina, patapos na yung live nila. Nakita ho natin. Sabi ko, ba matindi to ha? Ibig sabihin, hindi lang pala ako nakapansin doon sa muro-murong ginawa nilang investigasyon sa Senado. Huwag ho kayong magpalinlang. Talaga hong obligasyon ho nila na mag-imbestiga. Oo, given, ang mandato nilang imbestigahan yung mga nangyayaring aberya para mapaganda yung mga batas natin, di ba? Kaso ang problema ho, ngayong panahon na to, yung investigasyon nila, wala nang sustansya. Kumbaga, mag-iimbestiga sila para masabi lang nag-imbestiga sila at mapakita sa taong bayan, nag-iimbestiga sila. Pero wala naman ho talagang nasusolusyonan. Sige nga, yung master plan, ano na nangyari doon sa master plan na yan? 1 billion kada araw yung ginagasta natin dyan sa mga flood control na yan. Noong panahon na kakailanganin natin, di gumagana. Yan na naman, nag-umpisa na naman tayo. Isa-shoutout pa lang natin tong dalawa na to. Ngayon, bumabana na naman tayo. Shoutout muna natin. Shoutout dito kay Ma'am Pamela, dito kay Boss Marlon. Ngayon pa lang ho natin nakitang ganyang katindi bumalagbag itong si Boss Marlon. Napakatindi ho talagang bumalagbag nitong mama na to. Kaya talaga sinusubaybayan ho natin yan. Pero congratulations ha.
nga yung kanilang subscriber ngayon napakabilis yung lumaki. Ibang klase yung mga kababayan, yung mga kasabayan ho nila na nagbo-vlog din o yung mga nauna pa ho sa kanila, nasa 30,000 pa lang ho. Pero sila pa 60, road to 60,000 subscriber na ho sila. Suportahan ho natin, dire-diretso lang dahil hindi lang naman ho sila, yang si Brothers, yan si Buster, yang Banateros, lahat ho ng mga nakikita nyo na talagang walang bahid yung kanilang pagbablog, no? Eh, suportahan ho natin ngayong mga panahon na to. Shoutout dito sa ating mga iniidolo dyan sa third floor studio. No? Mamaya ho, dahil ang haba ng video na yan, eh, no? Mahaba na yung pangalan, mahaba pa yung video. So, pagka pinanood nyo ho yun, naku po, 2 oras. Kaya naman dito ho, pero kung gusto nyo panoorin yung buong video, punta ho kayo dyan sa third floor. Pero dito, ano ko sa inyo, isusubo ko sa inyo yung lahat ng mga pagbabalagbag nitong si Sir Jonathan. Ay, Sir Jonathan. Sir Marlon. Ba't napunta si Sir Jonathan dyan? Itong si Sir Marlon, no? Ayun na nga, at hindi naman ho natin pwedeng kalimutan yung ating 26,500 new subscriber. Ang tanong, bakit hindi sila dumarami? Laging, yan ho kasi habang gumagalaw yung araw, talagang merong nadaragdagan sa subscriber natin. Every day, sa loob ng ilang araw, 28 days, meron hong nadadagdag sa ating 26,500 new subscriber. Sa lahat ng nag-subscribe sa ating mga nagdaang video, maraming salamat ho. Maraming salamat ho sa pagtitiwala, sa pagsuporta sa PH Update. At sa mga baguhan lang ho dito, isang like at isang subscribe lang ho. Okay na ho tayo dyan. Kumbaga, okay na ho. Isang like, isang subscribe lang ho. Masaya na ho tayo dyan. Ayun na nga no, mga kababayan, pasadaan ho muna natin na mabilisan itong banat nitong si Senator Bato de la Rosa. August 2, 2024, meron hong banat itong si Senator Bato de la Rosa kaugnay doon sa mga pronouncement ng ating DOJ Secretary. At parang gumaganda na yung lagay nitong si Boying. Okay yan, okay, maganda yan. Palakpakan ho natin kung gumaganda yung lagay ni Boying. Ibig sabihin, pagka gumaganda lagay ni Boying, mas madalas na ho natin siyang makikitang mag-epal sa social media at ang kanyang pangarap na maging senador, pwede na ho niyang, meron na ho siyang chance, kumbaga, di ba? Hindi naman huwag na tayo maglokohan dito, di ba? Siya yun sa mga pangarap ng mga maging senador, maging vice president, at kalaunan, maging presidente. Diba? Pero wala sa mukha nitong si Boying na nakikita natin na mapupunta siya doon sa mga nabanggit natin na yun. Ito, ang sabi nitong si Senator Bato de la Rosa, I feel betrayed kung ganon ang nangyayari. Kung totoo yan, ha? Kung totoo yan, na nagbago ang stand ng ating Pangulo kaugnay ng ICC. I feel betrayed. Senator Bato, ito lang ang sasabihin ko sa inyo. Wala na hong bago dyan. Ito. Wala na hong bago dyan. Kung ramdam nyo, parang pinagtaksilan kayo nitong mama na to, wala, sa mga pinangako ho niya, bago pa ho kayo niya panagtaksilan, kami hong bumoto, alam ko kayo, binoto nyo rin yung mama na yan, bago pa ho niya kayo pinagtaksilan dyan sa ICC na yan, na kesyo, pagka daw pumasok yung Interpol, hindi daw business ng DOJ o ng pamahalaan na pigilan ng Interpol. Lahat ho ng pinangako ng walang yang bangag na yan, sa nagdaang kampanya, wala hong tinupad yung mama na yan. Pati yung mga simpleng mga litanya niya noong panahon ng kampanya, wala hong tinupad yung mama na yan. Kaya yung ICC na yan, panigurado natin dito sa PH Update, 110%, yung Interpol, pag-serve ng arrest warrant kay Tatay Diggs, yan sa mga naging tauhan ni Tatay Diggs, yan implement ng war on drugs, mangyayari ho yan. Dahil ang laban dito, yung mga kabangagan na ginawa ni Marcos Jr., yung mga video, yung mga larawan, balita ho natin, meron na namang lalabas. Siguro, dito pagka sinabi nilang merong lalabas, meron talaga lalabas. Kasi, noong lumabas yung video, biglang binuhay ulit yung ICC. Pinapakalma nila. Kumbaga, ang dating parang tinatakot nila itong mga Duterte kasi hindi ho matatakot yan si Tatay Digong. Pagka napakulong nyo yan, sa tingin nyo ho ba, matatapos na ang panawagan ng ating mga kababayan sa transparency, accountability, uh, peace, security? Hindi ho matatapos yan.
Yung panawagan namin sa pamahalaan ni Marcos Jr., hindi naman ibig sabihin wala na si dating Pangulo Rodrigo Duterte, nakulong siya o kung ano man nangyari sa kanya, tapos na ang laban. Hindi. Meron pa hong mga Duterte na talagang yung pagmamahal ni dating Pangulo Rodrigo Duterte, nakikita namin ngayong mga panahon na to, dito sa mga individual na to, na merong apelidong Duterte. Kaya hindi ibig sabihin na pakulong nyo o kung ano man nagawa nyo kay Tatay Diggs, tapos na ang laban. Bagkus, doon pa lang mag-uumpisa ang tunay na laban dahil maraming Pilipino ang mamumulat sa mga kalokohan na pinaggagawa ng administrasyon na to. Kung sino pa yung presidente na nagpakita ng tunay na pagmamahal at talagang inaruga ang ating mga kabataan, linayo sa illegal na droga, dahil dun sa ginawa niya ng yun, siya pa ngayon ang makukulong. Baliktad ho talaga ang mundo, pero mag-ingat-ingat ho itong mga politiko na to dahil ha, ang ating nakikita kung sakaling mangyari yan, malaki ho kasing usapin yan. Hindi lang yan kasi minsan sa social media lang, tayo-tayo lang mga vlogger na nag-uusap sa mga issue, tayo-tayo lang mga nandito sa PHFD. Pero pagka yung pagkakakulong ni dating Pangulo Rodrigo Duterte, magtatanong ho ang sambayan ng Pilipino, ano ang dahilan kung bakit ginagawa yung panggigipit na yan kay dating Pangulo Rodrigo Duterte? Remind ko lang ho kayo dito sa administrasyon na to, laganap ang illegal na droga, hindi na naman ho tayo makalakad sa kalsada, kinuha na naman ng mga snatcher, ng mga bangag ang kalsada. Yung nagkalat na naman ang illegal na droga, korupsyon. Ang nagpapakulong doon sa nagdaang administrasyon, itong kasalukuyang administrasyon na kung saan nakikita ho natin na lumalala ang kalagayan ng mga ordinaryong Pilipino. Magtatanong at magtatanong si Juan de la Cruz kung ano ba talagang nangyayari dito sa gobyerno na to. At hindi makakabuti sa administrasyon ni Marcos Jr. kung sakaling makulong itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun lang naman base sa ating nakikita at nababasa sa mga nangyayari. Hindi hindi ikaka-pogi points ni Marcos Jr. yun. Malamang yung mga Amerikano, ikaka-pogi points Marcos Jr. sa kanila, yung mga dilawan, pinklawan, yung mga bangag, yung mga nalugi, yung mga politikong nalugi nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. 6 na taon, patay gutom yung mga yan, wala nang korupsyon eh. Nabawasan ho yung korupsyon, di ka pwedeng basta-basta mangurakot kay Digong, mayayari ka dyan, di ba? Ngayon, sila masasaya. Pero yung taong bayan malungkot kasi yung kaisa-isang simbolo ng kaya pala ng mga Pilipino, kaya pala ng Pilipinas na kahit papaano mapabuti ang kalagayan sa pamumuno ng mga Duterte na to, makikita ng mga Pilipino ipapakulong ng administrasyon itong bangag na to. Hindi ikakapogi points yan. Hindi ikakapogi points. Yun lang masasabi natin dyan. Commentary ako kayo dito sa ano na to ni Senator Bato de la Rosa. Okay lang yan. Yung pakiramdam nyo na pinagtaksi lang kayo nitong bangag na to, wala hong bago dyan. Ito nga, tingnan nyo naman. Meron pang nalalamang pamano-mano yung mga Marcos na yan kay Vice President Sara Duterte. Noong panahon ng kampanya, pamano-mano yung mga walang yayang mga yan. In general Marcos Marcos, ngayon kung yung iba dyan, sa tingin nyo matino yung mga yan, nasa sa inyo ho yan. Pero tayo pagka-apelido, Marcos, tapos na ho sa atin yan, wala na yan, X na yan, automatic tapos na ho sa atin yan. Itong si Irene, may nalalaman pa mano-mano kay Bibi Sara. Respeto, anak ng Veterang Garapata. Mga walang iya talaga itong mga tao na to. Respeto, okay? Respeto. Ang tandao ng pagmamano sa mga Pilipino pagpapakita ng respeto. Palakpakan ho natin itong mga may respeto. Ano pa bang meron tayo dito? Naku po. Yan ang mga galawang gatsalyan. Yan ho ba ang gusto nyong ibalik sa Senado, yung gatsalyan na yan? Pikit muna yung mga minor de edad. Nakikipaghalikan pa itong si gatsalyan. Anak ng Betang Grabata. Please naman sir, maraming camera dyan. Dalhin mo na lang sa kubeta. Huwag naman dyan sa likod nitong si Angara. Angara ba? Angara. Sani Angara. Huwag naman sa likod niyan. Magtutukaan kayo. Hindi lang kayo na. Maraming batang nakakapanood. Nagmamahal lang kayo pero huwag naman sa plenaryo yung merong Senate session. Dalhin nyo na lang sa kubeta yan. Ito na mga kababayan. Dumako na ho tayo dito kay Sir Marlon. Ibang klase talaga bumalagbag tong iniidolo natin na to. Sa totoo lang matagal na natin sila pinapanood pero yung
yung intensity ng delivery niya dito sa video na to, lumabas talaga yung A-game niya eh. Di ba? Lumabas yung A-game niya dito, talagang nabaha ka rin ba sa... wala ho kasi tayo noong kasagsagan ng baha, di ba? Wala ho tayo sa ano, nasa gala ho tayo. Nung pag-uwi ho natin dito, wala na hong baha, mainit na ho. Boss, Marlon, nabaha din ho ba kayo? Uy, supportahan nyo, third floor ha. Ito na ho mga kababayan, pakinggan ho natin mga punto de vista nila. Kasi tatak din ng Bagong Pilipinas ngayon, ang korupsyon naman sa DPWH na kailangan singilin ng mamamayang Pilipino sa kanilang pinagmamalaking 5,500 flood control system. Yon, dagdagan ko yon, ma'am. Dagdagan ko ron. Atak ng Bagong Pilipinas ngayon, yung dating lugar na binabaha ng Gabewang lang, ay binabaha na ngayon ng Lagpastao. Yung dating binabaha ng... Bagong Pilipinas, di naman yung ibubrandyan ng Bagong Pilipinas kung walang magbabago, di ba? Marami yung nabago. Bumalik ang mga bangag, bumalik yung kriminalidad, tumaas ang baha, tumaas ang presyo. Hindi lang pala presyo ng bilihin tumaas ngayon, pati baha na, di ba? Sumasabay sa bigas. Hanggang gate lang, ngayon, hanggang second floor, inaabot yung kabayan. Yan ang tatak Bagong Pilipinas. Natapos po ba yung hearing ng DPWH? Ano yung pasulpot-sulpot? Kasi telepono tapos may ginagawa. Ako medyo pinagtsagaan ko. Pero... Ako nasilip ko nung nagsasalita na itong si ano, nung narinig ko ho itong si Rebilla, bumanat na siya, nag-esyo solusyon ng hinahanap, hindi magturuan. Tinanggal ko na ho. Nabuwisit na ako, sabi ko, nako, umpisa pa lang, kakabukas ko pa lang ng computer ko, ganun na kagad na. Natural, merong kailangan sisihin, merong kailangan panagutin para hindi na maulit yung aberya. Ano ba yan? Ito muna, kasi nung nakakainis na. Umuuga. Ito yung ano Ako may summary na ako. Ikaw? Kung ano ang ano. Ako muna, Pam. Saro lang, papasukin mo lang ako. So, Mga katete, mga ka-Ebon, alam nyo ba sino-sino mga member nung Committee on Public Works? Sino? Ito, Pam. Ang dali lang, oh. Siyempre, ang chairperson, si Senator Ramon Bong Revilla. Wala naman ako bilib sa tao yan. Pinakawalang kwentang narinig natin nagsalita. Akala mo galing. Di ba sabi ko sa inyo, bumili kayong pang-dredge? Pang-dredge, pang-hukay. Di ba ginawa namin yun sa Cavite? Akala mo sinong magaling? Pagbungat pa lang, wala tayo dito para magsisihan. Meron kailangang managot. 1 bilyon kada araw. Baha, lampas tao, walang dapat managot, walang magsisihan. Hindi tayo nagsisihan, meron dapat mag-resign, meron dapat managot. Tapos. Bubudos ang lang. Vice Chair, Porket hindi nila pera winawaldas nila, huwag tayo magsisihan. Huwag tayo magsisihan dito. Hanap tayo resulta, mga loko-loko. so yung napakasipag doon sa Pogo hearing. Sino? Si Senator Win Gatchalian. Nakikipagtukaan dun sa showta niya sa ano? Doon sa plenary hall. gallery. Hindi natin niya lang naman yun. Pero, pinasadaan din pala nila. Hindi pa natin talaga napanood to. Kumbaga, yung umpisa nung pagbalagbag ni Sir Marlon hanggang doon sa pinakadulo, yung kung hanggang saan yung talagang malaman na pambalagbag niya. Pinasadaan din pala nila itong ginawang pagsup-sup nitong pagsup-sup talaga. You may now kiss the bride. Nakarantawa. Ang Gatchalian na huwag boto yan. Wala rin yung kwenta yung tao na yan. Bilang senador, pero bilang kapatid, kamag-anak, kung ano pa man, wala ko tayong pakialam dyan. Walang kwenta bilang senador yung nakita nating trabaho sa Senado. Yan hindi yung natin inaano yan. Yung personal na buhay niya, kung meron siyang kwenta, wala ko tayong pakialam doon. Sinasabi lang natin dito yung trabaho mo bilang senador. Linubog yung mga kababayan natin doon kay Goo, sipag na sipag ka. Para saan? Utos sa'yo yun. no show si Senate nandun ba? Senator Win, nung DPWH hearing. Wala. Kapit lang yung mic medyo pero kapit lang. Ang nandun si Sen Joel. Ito isang tanong natin Senator Win, binaharin po ang Valenzuela, boss. Tapos, wala kang absent sa Pogo hearing. Ito, pagpatungkol na sa flood control, hindi ka nagpakita, gayong ikaw ang vice chairperson So hindi ng siya Committee on kumiti sa... Papakawalang siya, vice chairperson siya.
hindi siya umaten. Inutil nga eh. Committee on Pogo? Public Work, ha? Hindi siya committee sa Pogo. Hindi, committee siya, pero hindi siya umabsent. Dito sa hearing nung sa baha, absent. Ikaw siya pa naman ng vice chairperson. Ang kasama niyang vice chair doon, si Senator Mark Villar. Nako. Diba? Na dating Public Works Secretary. Di ba mga ironic na ano? Ang nandun, si Deputy Majority Leader JB Ercito, nandun. Oh well, pero alam niya eh. Tapos alam mo yung mga membro. Sa mga member na sasabihin ko, sabihin mo kung may mga dumating, hindi ah. Si Senator Bongo, member po. Ano ba Si siya? Senator Lito Lapid, Wala. member din, wala eh. Andun si ate. Si ate. Si nandun. Senadora Amy Marcos, si Senator Robin Padilla, Senator Grace po, Senator Rapi Tulfo, dumating, kala ko pagkakataon na si Senator Rapi Tulfo. Wala. Alam mo, ano tinanong lang? Yung nagkulang na nagkakaubusan daw ng krudo. Eh, kinurek naman ng MMDA ni Artes na hindi yung naubos ang krudo. Kung hindi, nasira lang yung machine, yung pumping station sa malapit sa Semi, sa Pasay, di ba? Tapos pag official ka talaga, pwede ka eh. Ha? Si Senator Risa Ontiveros, being a deputy minority leader, pwede mo upuan yun. Pero dahil hindi pogo issue, at ang issue ay mga kababayan nating nabaha, kababayang namatay, kababayang nasira ang kasangkapan, ari-arian, pati kinabukasan ng kanilang mga anak, di ba? Nasira, Hindi siya sumipot. hindi sumipot. Tapos sa mga ex officio members, Senator Jinggoy, Senator Tolentino, Senator Coco Pimentel. Ibang klase itong Risa Ontiveros, napakakapal ho ng mukha nitong ali na to, di ba? Mali nga naman yun, di ba? Dapat sumipot ho kayo kasi yung Pogo, ano lang naman yan, tapos pagkasar ng Pogo, tapos na, pero dito, bilyon ng mga ari-arian na nasira. Maraming naperwis yung tao. Mas masahol pa ho sa Pogo yung nangyari doon sa huling bagyo. Pero kung ang presidente si Duterte, naku po, yari si Mark Villar, pero hindi naman mangyayari kasi yung DPWH secretary nung panahon ni Tatay Digong talagang nakakapag-deliver sa tao, di ba? Senator Tol was there. Pumunta, di ba? Oo. And alam mo sa kabibili, hindi member si Senator baka mali ako, although hanggang 12 po kasi members ng ng Committee on Public Works. Dumating pa si Senator Nancy Binay Yes, she was there. na although binahari ng Makati, pero hindi ganun kalala kumpara sa baha na inabot sa Valenzuela at Marikina. At syempre, Bulacan, na pinuntahan ni Senator Joel Villanueva. So makikita mo rito yung nila, yung interest nila na mabigyan ng katarungan yung nangyaring pagbaha na ikinasira ng tahanan ng mga kababayan natin. Diba? Yun. So, ikaw pa, ano yung narrative mo? Ako, one thing, hindi, it's really more of just like the overall review. May point din ako, may take din ako dyan. Ano ko lang yung mga member tandaan nyo to, sinabi natin nakaraan, itong uhusgahan natin, itong hahatulan natin. Yan ang sisingilin. Sisingilin natin. Na binahaan na, di ba, mas importante sa inyo, Pogo. Ang Pogo ba, nasira ba ang kabahayan natin? Nasira ba kotse nyo? Nalubog ba ng baha? Dito wala, Baka negosyo lang nila ang natamaan ng Pogo, Marlon. Ang galing mo, Pam. Kaya nila galing mo, tinututukan. baby. Di ba? Galing mo, Pam. Sige, Pam, yung cake mo. Sige, Arangada. Ang take ko lang sa DPWH hearing is that Balagbagin na yan. walang master plan, may credit grabbing, and later on, credit grabbing regret. At there is the evident corruption in that agency Na hindi nadiinan. na hindi diniinan. Kasi umpisa pa lang, sa opening statement pa lang ni Senator Buduts, Marlon, sinabi na niya, parang ano na yun warning na yun na this is not the time to parang pinpoint each other for the mistakes. Ang narito tayo is because we need solutions. See? Diba, yung budots na yan, pagka naniwala pa kayo dyan sa budots na yan, ewan ko na lang, wala na, tapos na talaga, GG good game na tayo, ayaw na natin. Pagka yung budots na yan, nanalo pa, ewan ko na lang. Hindi na, kung sinabi man yun ni Senator Bong, asahan na Bullets. natin yun. Senator Bong Tapos na. Revilla, asahan na natin yun. Kaya nga tinanggal ko na eh. Hindi ko na pinanood, kasi tapos na, doon pa lang tapos na.
Ay, pagka pinanood nyo pa, wala na, tapos na talaga. Puro, Hindi may iwasan talagang magsalita siya ng ganon kasi member siya ng partido ni House Speaker Martin Romualdez. So pagka member ka, pro-government ka. Asahan natin yon. Pero ang mga miyembro ng kanyang committee ay malaya at walang pumipigil na magtanong everything under the sun. For Na- all you know, Hindi ginawa, and dumating pa ang Joel Villanueva na hindi pala member, di ba? Ang maganda pang nakapuntos pa ron si Senator Joel. Galing naman sinabi, kasi nabaha ang bahay ni Senator Joel sa Bulacan. yo, Na dati naman daw hindi nila inahabol. pero kulang. Kulang. Nakulangan ako, Marlon. Nakulangan ako Kulang. ng yung push. Wala, Marlon. Because again, Wala hindi ka nga kwenta-kwenta. in-emphasize yung corruption issues. Correct. Kasi bottom line dito, inimbestigahan nila yon para may masabi lang sila na meron silang ginawa. Nag-imbestiga sila. Para lang doon. Pero yung talagang hahanapan nila ng solusyon, titignan nila kung ano yung mga pagkakamali ng kasalukuyang pamunuan ng DPWH o MMDA para hindi na maulit itong mga ganitong klaseng aberya. Hindi ho. Kasi pagka kinalkal nila yon, madidiin niya si Bunoan. Madidiin niyang si Marcos Jr. Makikitang kapalpakan ng pamahalaan. Kaya hindi ho pwedeng mangyari yun. Kaya doon pa lang sa opening salvo na yon, tinanggal na ho natin kasi lokohan dito na yun. sa issue na to, sinasabi na gumagastos tayo ng 1+ 1 billion a day. Oo. Mm. Nasaan? Nasaan? At very, very obvious na walang master plan, Marlon. Meron lang ideas. Yun ang yun ang na-establish ng hearing. Na yung pinagmalaki pala na 5,500 flood control project Nung na nagawa at binida ng napakasipag natin at napakagaling natin at napakalinis nating presidente ng Pilipinas na patsi-patsi pala yun at saka noon pa yun noong 2019 hindi nga sa panahon, diba? Tapos patsi-patsi lang tagpi-tagpi. Tapos ngayong pinagmalaki mo sa SONA at napatunayan ng isang Karina PH or Karina Typhoon na walang kwenta yung sinasabi mo, pagkatapos mo nang agawin yung proyektong hindi sa'yo at ipagmalaki, ngayon mo sasabihin na it's time to revisit and review the plans and the projects. Oh well, di na ako na ganito siya kababaw, no? Na yung ganito lang yun, una, hindi naman ikaw nagtrabaho. Tapos yung 5,500 na hindi naman ka gilas-gilas yun, hindi naman kahanga yun, kasi tagpi-tagpi pala yun. Ibig sabihin, Pam, yung pinag-usapan natin, hindi integrated. Di ba Hindi binigit mo nakaraan, kailangan Seamless, magkakaduktong, yung di ba? value Hindi, chain. patsi-patsi. Ito yung band-aid solution na ibinida mo at ang naging resulta, ayan. Ang masakit, Pam, yung hinahanap natin na integrated master plan, wala pa. Wala. masama loob ni Senator Joel kasi 2 years ago pa, Hinihingi na nila nakasalang yan. na. Oh. Feasibility studies na yan. Hanggang ngayon, feasibility studies pa rin. At sa susunod na budget, Marlon, na budget season, this coming September, I believe, no, meron na naman under DPWH na bilyong halaga request money or budget for research and study. Dahil sinabi mo yan, hindi man lang nahalungkat nung nakalipas na Senate hearing kung nagamit ba ng tama, nagamit ba ng angkop, o nagamit ba sa tamang proyekto yung 1 billion a day. Wala man lang naglakas ng loob para busisiin ito na Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita.
Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at ishare ang bidyong ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.